Mahigit 3 linggo na mula nang umalis ang tanker na ito ang Yosemite Trader sa US Naval Base sa Hawaii. Lula nito 5 milyong galon ng langis. Ang destinasyon, Subic Bay, Zambales. Umalma si Senator Amy Marcos. Kinuwestiyon kung ano ang intensyon ng shipment at bakit tila tahimik ang Defense Department tungkol dito. Alamin natin bakit nagpasok ng sangkatutak ng gasolina. 39 million is a heck of a lot of gasoline. Agad namang tumugon ang mga opisyal. Sa isang pahayag, sabi ng Department of National Defense, bahagi lang daw ito ng mga regular commercial transactions sa pagitan ng dalawang bansa. Nung nalaman po namin itong this statement from Senator Amy, we started investigating also. Pag tinawag po kami, we are ready to explain our side na hindi po kasama ang AFP sa transaksyon na ito. Ayon naman sa Subic Bay Metropolitan Authority, humingi ng permiso ang agent ng Yosemite Trader para makadaong noong January 2. May dala raw itong 5 milyong galon ng F-76, isang uri ng military fuel na ginagamit ng mga barko. Mula Hawaii, iimbak raw ang langis sa isang commercial fuel storage facility sa Subic. Pero kalaunan binawi rin daw ang hiling na permit ng tanker dahil wala umano itong diplomatic clearance mula sa Department of Foreign Affairs. Giit ng SBMA, hindi pa raw nakakadaong sa Subic at nakakapagdiskarga ang Yosemite Trader. Galing sa Hawaii yan eh. Bakit pinasok sa Subic? Kanino pinasok? At para sa ano? We want to know. Sa isang memo noong March 2022, ipinag-utos ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang pagpapasara ng kanilang fuel storage facility sa Honolulu matapos mga insidente ng oil spill. Bilang bahagi ng tinatawag na defueling o pagtanggal ng langis bago ipasara ang pasilidad, ililipat ang supply sa iba't ibang lugar. Batay sa ulat sa Honolulu, sa Pilipinas raw mapupunta ang bulto ng ililipat na langis. Para kay General Bronner, may paggagamitan rin naman daw ang supply. Starting this January, may mga activities na tayo with the American government, the armed forces of the United States, such as the Salaknib exercise, the Balikatan exercise, and the other exercises that will go on for the year 2024, ay naghahanda naman sila ng mga logistical requirements nila. Hindi pa malinaw kung ano ang basehan para dalhin sa Pilipinas ang napakalaking supply ng military fuel ng Amerika. Sinasabi lang sa Visiting Forces Agreement na hindi magbabayad ng buwis ang mga dadalhing kagamitan at ibang pag-aari ng mga tropang Amerikano. Sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, pwede silang mag-imbak ng mga defense equipment, supplies at materiel, pero sa mga piling kampo ng AFP lamang. Hindi itinuturing na EDCA site ang Subic. David Santos, CNN Philippines.